Isang gabi ng Nobyembre, 6 na magkakaibigang magkaklase, sina Dwight, Kyle, Calex, Kian, Ramiel at Cyrene ang nagtungo sa Siquijor para sa kanilang school tour. Masaya silang nagbibiro sa loob ng van habang tinatahak ang madilim na daan papunta sa lumang bahay na tinutuluyan ng grupo. Pagdating nila, malamig ang hangin at tila may kakaibang katahimikan. Habang nag-aayos si Cyrene ng gamit, napansin niyang may lalaking nakatayo sa labas ng bintana, maputla, payat at tila hindi humihinga. Nang sinilip nila ulit, wala na ito. Kinagabihan, nagkayayaan silang mag-ikot. Habang naglalakad sa tabing gubat, narinig nila ang mahina ngunit garalgal na tawa, kasunod ang kaluskos ng mga dahon. Si Kian ang unang nakakita, isang nilalang na parang tao, ngunit matigas ang katawan at lumalakad ng tuwid kahit patay na parang kahoy. Amalanhig, sigaw ni Ramiel, sabay takbo nila pabalik. Ngunit habang tumatakbo, isa-isa silang nadadapa at bawat isa'y may malamig na kamay na humihila pababa sa lupa. Si Kyle ang huminto, hawak ang rosaryo, sabay sigaw ng dasal. Saglit na natahimik ang paligid. Ngunit sa likod nila, narinig nila ang tunog ng pumutok na buto at pagaspas ng hangin. Nang lingunin nila, si Dwight ay wala na. Ang naiwan lamang ay ang kanyang sapatos na puno ng putik at dugo. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang kanilang van. Bukas ang pinto, nakabukas ang radyo, ngunit wala ni isa sa kanila. Hanggang ngayon, sinasabing kapag dumadaan ka sa Siquijor tuwing gabi, maririnig mo ang boses ni Cyrene na mahina lang na bumubulong. Tulong, tulong, parang awa nyo na. Kung gusto mong masali sa ating susunod na kwento, huwag kalimutang mag-comment, like, share at subscribe. Maraming salamat mga ka-AI Horror Story PH.